Ito, magandang araw sa inyo, munting kaalaman niya pala. Nako, ito isisingit muna natin. Malawakang rally talaga. Talaga may magaganap po talaga. No, abangan na lang po natin yung mangyayari ngayon sa November 16 na talagang marami nagsaka-haka pero magkakaalaman po yan sa November 16. Marami kasing mga tinatawag na troll farms, mga kaibigan. Hindi ako nang bibintang may troll farms ha. Si Chavit Singson mismo may sabi. Mamaya mapapakinggan nyo. At hindi lang yan. Sinabi na rin ni Senator Marcoleta, yung mga naninira sa kanya, puro mga mga nasa ibang bansa. Yung mga konti lang yung mga friend. So, ibig sabihin mga kamunti, yung mga gaganapin ngayon, mangyayari ngayon, isasangkot siya na, ika nga. Ibig sabihin niya, tama na, sobra na. No? Hindi naman to ibig sabihin para manawagan ng kaguluhan. Mananawagan ang taong bayan ngayon ng pagkakaisa at peace democracy. Di ho ba? Ibig sabihin, kasama ito sa mga kalokohan tungkol sa flood control. Walang transparency. Di ba? Hindi niya matuloy-tuloy ang investigasyon. Kasama na rito yung mga akala mo, binabakbakan lagi mga senador, katulad ni number 1, si Senator Dante Marcoleta. Anong ibig kong sabihin mga kaibigan? Kasi po, halatang halata naman po, kung si Marcoleta po, gusto niya maimbestigahan, iisa lang siya, nagtataguyod na imbestigahan ito, binabakbakan siya. Pero ang masama nito, nakikigaya yung iba na bakbaka si Marcoleta kasi napakadaming troll farms. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Baka sabihin si sinungaling ako. Hindi ako nag-iimbento. Sa akin, itong pananaw lang, aking opinion lang to. Pero, para makasiguro kayo, pumunta kayo sa page ni Junior. Pumunta kayo sa page ng yung mga vlogger. Yung mga vlogger, totoong tao yun. Hindi ko alam kung bayad ba yun o yun ba ay nakikisimpatya lang o para sa kita niya. Pero puntahan niyo yung mga nagko-comment doon. Isa yung nagko-comment kay Junior. Nag-iisa yung nagbabatikos kay Senator Dante Marcoleta. So, anong ibig sabihin, mga kaibigan? Kaya yung gaganaping rally ngayon, kaya sabi ko, sangkot siya na. Alam mo yon? Kumbaga sa isang luto, isang gisahan na lang. Sige na, mag-troll farms na kayo. Sige na, itago nyo na yung flood control na yan. Sige na, yung ICI nakapribado na. Sige na, kayo na magaling. Malalaman natin sa November yung panawagan na talaga yung mga tao, November 30 yata o sa 16, may panawagan na hindi naman na siguro surprise lang, no? Abangan natin, ayoko magsalita. Abangan natin. Ibig sabihin, sangkot siya na yung problema na yan. Doon malalaman na talagang, kasi alam mo, kahit anong sigaw ng taong bayan, hindi napapakinggan eh. Nakukuha niyo punto ko, hindi napapakinggan. Kahit magsalita yung mga mataas sa tao, imagine Chavit Singson to. Magsasalita ba naman to kung may kaso siya? Ako, may kaso ako, plunder, malaki. Magsasalita ba naman ako sa administrasyon? Siyempre mananahimik na ako. Ba't siya nagsalita? Kasi alam niyo wala siyang kaso. Pero kinakasuhan siya. Si Toby Chanko, ginagawa, lahat pinapatahimik. Si Marcoleta, anong ginagawa nila? Puro troll farms. Ang bumabatikos kay Marcoleta, sabi niya, wala na kayo natitira, yung politiko na yan, si Marcoleta, wala na natitira mga fans niyan. Ano wala? Puro troll farms lang na bumabatikos sa kanya. Hindi, subukin nyo, sabi niya kung talaga malalaman nyo ang isang bagay, nakita nyo, narinig nyo, tama? Hindi nyo lang basta narinig. Mas maganda nakita nyo talaga. Tingnan nyo na lang yung mga sumusugod kay si Senator Marcoleta, pati yung nagko-comment kay Junior, iisa. Opo. Ngayon, natuklasan ni Chavit Singson. Bago tayong dumako dito, natuklasan po nito ni Chavit Singson na merong isang building daw na troll farms na kasi hindi natin alam kasi baka yung IT kasi kinonsulta niya or marami siyang intel dyan, no? Na talagang isang building na parang siguro nagko-computer o AI automatic nagko-comment. Yun ang aking pagkaunawa mamaya marinig nyo kay Chavit yun, no? Ngayon, panoorin natin to kay Chavit, sabihin ko sa inyo wala tayong sinasabing sa rally na yan
makaguluhan na, ang sabi natin, magkakaroon ng rally talaga. Ng malaki ang dambuhalang rally. Nga lang, hindi natin pwedeng pangunahan kung ano yung mangyayari na yun ba ay para sa ganito. Pero may nakuha tayong impormasyon for democracy and transparency. Di ho ba? At sa mga kapatid natin sa mga kaibigan natin nakukuha sa Iglesia ni Cristo at sa iba pang mga samahan, no, na may matunog na pero hindi pa sigurado yung venue at talagang kung kailan. Matunog lang ng 16, 17, 18. Di ba? Pero mas maganda abangan natin. Pero sa kabila nga niyan, na wala pa naman din, binabakbaka na sa social media ang mga iba't ibang religious, kagaya ng GIL, INC, na kesyo daw bakit ang gobyerno, akala ko ba, church and separation, church. Doon sila bumabawi Sa separation in church, doon sila bumabawi. Kasi hindi sila makabawi, hindi sila makapuntos Parang ganito, yung mga loyalista, hindi sila makapuntos, kaya ang gagawin nila, gagawin kanilang DDS para mapuntos ang kanila. Kasi kaya alam nila kung paano ka banatan pag DDS ka Pero pag neutral ka, nagkakaroon silang confusion. Neutral to, dito DDS, pero galit sa mga BBM. Bakit? Hindi sila makapaniwala. Pero pag DDS, automatic alam na nila. Kaya ganito rin nangyayari ngayon. Di ba? Akala nila natatangay sila ng mga pangyayari. Kaya katulad ng troll farms na yan. No. Basta, anyway, punta na tayo dito, dumako tayo ito kay Chavit sa kanyang pahayag tungkol dyan sa mga yan, Ito, painggan nyo, Sandali. Ito. Kinakalaban ang ating Pangulo. Pareho naman po kayong mga batang Ilocano. Ano po nangyari? Bakit kayo nagka-falling out? Bakit kayo nagkaroon ng tampuhan? Kayo na po magkwento. It's complicated ho ba? O paano? Ano ba yung nangyari sa love story po ninyo? Palagi ko, hindi na kami maghahalikan. Bakit naman po? Bakit po? Buti pa si Manny Pacquiao, naghalikan na kami. Naghalika, oo nga. Pare-erap. Halikan na kami lahat. Ito po talaga nakita niyang never? Never say Never say never. never. Bakit po? Kaya nga, ano naging ugat? Ang ginawa ngayon, ang corruption na issue ngayon, ito lang pinakamalaking parang sistematikong sinadya. Mula pag-upo niya, inumpisa na nila hanggang 3 taon lang 500 mahigit na bilyon ang binigay sa flood control lang. Pero trillion lang. Almost lahat ng departamento may grabe corruption. Ito, maputol mo tayo Kasi naliligaw lahat sa... Nanggigigil talaga ako sa mga troll farms Naliligaw tayo ng mga troll farms. Yung issue po ng flood control na trillion ang nakurakot, nalilihis, napupunta do sa mga individual. No, kaya nga may magrarally ng democracy for transparency para ayusin to. Isang kutsa na, ika nga. Isang gisahan na lang. Di ho ba? Kaya abangan natin. Kaya ang mga troll farms na to, ang malaking epekto po sa ating bansa. Maaari bagbagsak ng ekonomiya, pwede. Hindi mababagsak ng totally. Maapektuhan lang. Kasi nga, napapaniwala yung mga tao. Halimbawa, yung nakita control farms, ang dami, no? Isa sinasabi nila. May mga nagsasabi, nababasa ko. Ang korupsyon na yan, Duterte may gawa. So, ibig sabihin, lumalabas, walang korupsyon ng administrasyon niya yon. So, nagkakaroon ng confusion yung tao. Ano yung sinabi ni BBM na 5,500 flood control, natapos na. Natapos na. Ibig sabihin, tapos na makikita na, pwede nang gamitin. Tapos na-overwhelmed down. Tapos wala din naman pala. Nakukumpuse yung tao. Ano yung nababasa namin ng mga nagko-comment na Duterte daw may kasalanan? Ito daw nagsimula ng Tapos makikita namin, tapos na. Ano ba talaga? Kita yung nagkakaroon ng konting kaguluhan. Yung konting kaguluhan na yun, napupunta sa malawakang rally. Kaya nga, ito ang dahilan kung bakit may mga malalaking religious group o malalaking grupo at iba't ibang individual kung bakit sila nag-rally. Kasi, nauunawaan nila yung nangyayari na ililigaw ng mga troll farms. Ang mga troll farms, sinasabi nila, ay wala, ganyan, mabuti, good talaga si BBM, good si Junior, good niya sino, Marcoleta, Marcobeta. Nakikigaya yung mga tao. Marcobeta na rin ako. Tanungin mo sila, bakit Marcobeta, ba't ayaw mo? Kasi hindi kaya protective siya. Kasi yung Gutesar po, pinatatanggol niya. Saan niya natutunan yun? Doon sa mga troll farm.
Nababasa ko eh. Wag, puntahan nyo na lang. Yung sinasabi kong page, puntahan nyo na lang para sigurado. Ayoko ba sabihin nyo eh, nag-iimbento na naman ako eh. Diba? O, tuloy natin. Naisingit ko lang kasi gusto ko mailabas ko eh. Para ayoko may mailigaw. Diba? O, kumbaga ika nga, konti na lang sila. Siguro meron din silang mga thousand na totoong tao. Mga senior citizen siguro, yung mga loyalista dati, no? Pero wala na. Konti na lang talaga. Wala na. Almost lahat. So, ito lang, flood control, doon mo na makikita. Kaya marami lang puputok na yan noon, kaya nilaglag na yung mga kasama niya. Sino mga kasama po niya? You recall yung zona, sinabi na, mahiya naman kayo. Opo. May magsasabi na kasi hindi na mapigil sa dami ng project. Because they claim to have 9,800 projects. Sumisigaw na yung mga ibang probinsya, ay inunahan niya. Gusto niya siya pang hero. Pero lahat yan, walang mangyayari yan kundi naprubahan. Ang GAA or yung National Expenditure, walang lalabas yan kundi niya i-review muna, aprubahan niya. Opo. So, nung i-review niya, tinanggalan lang niya ng yung 500 billion, tinanggalan niya ng 29 billion. So, meron pang natirang 400 almost 470 billion. 70 billion Oo. na pinagpipiestahan ngayon yung mga contractor. But anyway, lahat yan, hindi ko masisi yung mga contractor. Ang sinisisi ko dyan, sino nagbigay sa kanila? Yung mastermind. Yun ang hanapin natin. Eto hindi maunawaan to ng iba. Ha? Yung Saldi, pati yung mga bakit di siya makauwi, di ba? Halata naman eh, parang talagang guilty na eh. Di ba? Makapagkikilos ba naman yung mga yan? O yung mga kontraktor na lang? Ha? Na walang may mataas na isipin nyo na lang. Di ba? Yung mga maunawaan nyo, isipin nyo na lang. Makokontrol. Ikaw ba naman, empleyado ka? Ha? Empleyado ka lang. Payag ka ba naman, dun sa opisina mo, ilipat mo yung mesa mo doon sa kabila? Hindi mo pwede. Ipapaalam mo yan sa hepe mo o kaya sa boss mo. Boss, pwede ba ilipat ko to? So may alam yung boss mo. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan doon sa opisina mo kung hindi alam ng boss mo. Tama? Yun na, kayo na bahala, ibig sabihin itong sinasabi ko na to. Ginagawa tayong gago eh. ICI, sino nagtayo niyan? Siya. PBBM. Ano pinoprotektahan na rin si BBM eh. Ayaw pa ipakita sa TV. Pero ila-live stream. Ayaw ipakita kasi niya, baka yung pag pinakita, yung mga taong ipapapuntahin, maikanta siya. Maikanta yung mga dapat ikantang mastermind. Di ba? Kasi alam ko logic lang, mga senior, mga kayo pong mga loyalista dyan Hindi ko siya sabing maniwala kayo, pero makinggan nyo lang ako. Logic lang. Pag tinatago, may tinatago talaga, di ba? Tama, mali. Hindi mo pwedeng, halimbawa, yung pagkain na lang, pag nilapag mo sa mesa, ipinapakain mo yun, ibig sabihin. Pero pag yung pagkain mo, itinago mo, privacy, itinatago mo talaga yon. Gets mo? May tinatago ka, ibig sabihin. Yeah? Yung ICI, bakit kayo nakatago yung usapan nyo? Manghihinala ang tao, may tinatago. Tama, mali? Napuho daw. Pero wala pa. Isa lang ang hinihingi ko, matagal na. Ilabas ang Ilocos Norte, ngayon wala. Pati sa Senado, hindi pinapakita. Why? Kasi yun ang baluarte niya. Yan ang baluarte niya. Para malinis siya, bago magbintang, unahin niya ang probinsya niya. Tapos kami lahat, imbestigahan, no exception. Yun, tama yun. Di ba? Ito yung siyasabing sabay sila mag-iimbestiga. Imbestigahan mo yung kay Jabit, imbestigahan mo yung kay Duterte, imbestigahan mo yung sa Ilocos Norte. Lahat. Ay, hindi kay Anticler, iba. Unahin muna ang Duterte. Bakit di niya imbestigahan? Ang ganyan-ganyan. Papakita pa siya ng papel. Eto, umami ng Pangulo na kurakot siya. O sige, palagi natin umami ng Pangulo na kurakot siya, no? Palagi natin kahit biro lang yun, talagang kurakot siya. Sapat na ba yun na dahilan para kayo hindi tanungin at hindi batikusin sa nangyayaring korupsyon ngayon? Ibig sabihin, nagpapakita ka ng litatong ganyan para tumabla lang. O kung may kurakot kami, may kurakot din sila.
Ano yung ibig mo sabihin? Ba't pinapakita mo yung ganyan papel? Nakita ko sa news eh. Pinakita niya yung papel si Auntie Claire. Ay ano, ang Duterte umamin mismo na kurakot siya? Ano naman kung umamin? O sige, hindi kurakot. Nakakulong na yung tao eh. Pagbabayaran niya na yun. Ano naman? Etong issue na to, hindi mo ba sinasabi, may narinig ba kami sa bibig mo? Wala! Hindi nga. Panagutin ang mga makurakot. Sino? Pangalanan mo. Pa yun, maniniwala tayo. Oh, napakalaki pong akusasyon yun. Ano, yung binitaw niyo na, it's the biggest that you've seen in your political career. And we know, Pat, diba, ang tagal na ni Gov sa politika. So, ibig sabihin, ilang administrasyon na yung kaklose niya, naka-work with niya. So, may mga nagtatanong po, why now? Aside from, why now po? Especially after the case has been filed against you. So, some are saying, di ba, hindi naman po natin maiwasan yung pag-iisip ng mga tao, na baka personal po ito, gantihan. Gantihan. Hindi naman. They're very promising couple. Dami pangako, pero okay lang naman sa akin. Ang dinamdam ko lang, katatapos ng eleksyon, pagkatapos ng hirap at lahat, ininsulto na ako sa Japan. Can you remind us? Nino po. Lahat kami done sa presidential table. Binati niya. Tapos sabi yung anak niya, si Congressman Sandro, Dad, Mano Chavez here. Tinignan lang ako, hindi ako binati. So, pagkatapos noon, dami nagpa-picture sa akin mga tao, naiwan ako. Ang bastos naman ng presidente yan, sabi nila. Sinabi na, pero disturb pa rin ako. Pagkatapos ng eleksyon noon, nasaktan ba ako? Of course. Ba't di nyo mabutasan to? Ba't di nyo siya sabi, si Chavit nabayaran? Bilyonaryo to. Alam nyo hindi nababayaran kasi bilyonaryo na. Ba't di kayo makano? Sabihin nyo, si Chavit, binubutasan na naman nila. Di ba? Lahat nila binubutasan nila. Ako, di naman ako plastic eh. Saka parang mano niya kayo Hindi ko dinamdam. Inano ko na lang. Pinabayaan Pag nakikita kami occasionally, okay pa rin. Hindi ko sinisita. Yun ang umpisa. Tapos, totoo yun, nag-recommend ako. Yung anak ko dahil IT, Harvard graduate. Harvard graduate yung IT. Kaya siguro nasabi niya, may mga troll farm na detect niyan. Pag Harvard ka, marami ka kakilala mga IT expert, di ba? Maaring totoo siya sabi niya. Hindi ko siya sabi totoo sa sarili ko Siya, sa Chavit, na maaring totoo yung sinasabi niya. Na may troll farm talaga isang building. Na puro nagko-computer lang, walang ibang ginawa kundi batikusin si Marcoleta, batikusin ang gagawing rally ngayon, isipin mo ang gagawing rally ngayon para sa bayan, sa nangyayari ngayong flood control. Ayaw nila. Binabati ko sila yung rallying gagawin ngayon. Bakit kayo mag-rally? Akala ko ba, kayo, iglesia kayo? Akala ko ba, GIL kayo? Akala ko ba, kay Kristo kayo? Bakit nangingialam kayo sa gobyerno? Ibig sabihin, ayaw nila na may mangialam sa investigasyon sa nangyayaring flood control. Kahit alam nila, mali yung nangyari ngayon. Kasi, pinsan nga naman ng amo nila yung sangkot na si Tambaluslos. Tama, mali. Diba? Sabi ko nga sa inyo, si Junior, okay yan. Sige, hindi naman kurakot yan. Sige, mabuti yan. Sige na, nagtatrabaho na yan. Pero yung pisa naman niya, huwag nyo na may pagtanggol. Hindi porkit loyal kayo dyan, loyal na rin kayo sa pinsan yan. Iba yun. Diba? Hindi porkit si Cain, kapatid niya si Abel, gusto nyo si Abel, gusto nyo na rin si Cain. Kahit pinatay niya si Abel. Gets nyo ba ako? Hindi ganon. Sa DITC lang, wala pa nakaposisyon. Nung nag-usap sila sa loob, paglabas, meron na pala sige, sa next time na lang kung magbakante. Nagpakante na lahat, wala pa rin, antay. Pinag-antay, marami tatagal tayo kung sabihin ko lahat Well, anyway, daming pangako, tuwing nakikita kami, sila mag-asawa, very promising young people. Very promising. OPM. Promise me. Pero Manong Chavit, yun na nga. So siguro nga sabi mo nga tao ka rin, nasasaktan ka rin kasi nga feeling nyo nga aside from nabastos parang na-bypass po kayo. Pero kayo rin po nga ngayon po rin because of this po, yung Ilocos Sur. Yes. Yung Baluarte po nyo. Yes. Ay meron naman po kayong maraming proyekto rin po na nakuha. Wala.
Ha? Yun na, eto nga dala ko. In the 3 years, Sabi wala. nila, nakasundot daw ako ng 2 O, yan million. o. Yan ang maganda kay Chavit. Sa mga lumalabas sa tao, may mga papel. Si Marcoleta may papel. Lahat may papel. Eh, bakit yung mga nasasakdal, yung mga inami, wala, hindi humarap sa ICI, hindi humarap sa hearing, hindi humaharap. Lahat may resibo silang pinapakita. Auntie Claire, may resibo. Kayo nga, magpakita nga kayo. Iba resibo pinapakita nyo kay Duterte, hindi at nakaraan pa eh. Magpakita kayo na, kasi pag sinabing transparency po, makinig po kayo ha, pag sinabing transparency po, hindi lang si Chavit ang imbestigahan. Maski yun nagsabing may gustong transparency, si School Bukol, si Boytago, o si BBM, dapat kasama sila sa transparency. Transparency nga eh. Halimbawa, si Sara, imbestigahan mo yung, yung confidential pa niya. Dapat yung presidente rin. Transparency! Gets nyo ba? Oh, yun ang transparency. Kapag yung transparency pinatupad mo pero sila lang, ikaw hindi ka kasama, hindi transparency yun. Naglolokohan tayo. Sabi nga ni Chavit, ginagago nyo Pilipino. Di ho ba? Dapat transparency talaga. Yan ang dahilan kung ba't may magrarally na democracy at transparency. Kasi nawawala yung transparency na sinasabi nyo. Pinagluloko nyo lahat kaming mga Pilipino. Di ho ba? Transparency kayo? Talaga lang? Sige nga, unahin nyo muna sarili nyo. Huwag na unahin. Pangit yung word na unahin. Sabay-sabay tayong mag-imbestiga. Sige nga. 2 billion. Kalukuhan dahil 9 na taon yun, wala pa 1 billion. May pinagawa sa akin. Talagang may construction company. Tatay ko, engineer eh. Okay. Ever since may construction company, ako pa nag-manage noon. Oh. So, nung nag-mayor ako, or nag-governor, nag-divest ako. Okay. Ngayon lang, ginamit, only last year, dinagay ang pangalan ng anak ko ron dahil umutang sila. Kaya nandun yung pangalan ng anak ko. Umutang sila. Hindi ko lang dinadeny. So, ang sinabi nila, nakasundot daw ng 2 billion. Wala. Worth of project. Kumuha ko ng certification sa Public Works and Highways. Ito, pirmado ng Public Works and Highways. Ayan. So, zero, wala po. Pirmado. So, meron po kayong existing na mga proyekto po. Wala. Hindi, zero. Or your family, or even your family so, members bilangin po. nyo to, nag-umpisa yung project na yan na bypass. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! 2017, okay. 9 years. Oo. Ang nakuha ko lang na pundo, 900, wala pa 1 billion. Okay. Pero ang kuha ko doon, 700 lang. So, yan ang bidding. Yan ang malinis. 200 million ang bawas. Yung mga nangyayari ngayon, may patong pa eh. Mas malaki kaysa government estimate. Okay. Etong nakuha ko, on record. Mas mura ang kuha ko kaysa government estimate. Pero, so parang... Pwede natin i-publish ito. Pirmado ito ng public DPWH. Ang liwanag po dito na 900 plus lang. We'll show it now. Okay, pakita. Pero ano, Gov, ito pong tanong ko. Walang pundo ng 21, 2021 walang pundo. hanggang 1923, walang pundo. 25, walang pundo ngayon. Paano ko tatapusin yun? So sinasabi nila, meron daw akong project na hindi natapos. So it was granted to you, pero since wala pa ibang pondo, not granted. It was awarded. Ang bidded, mas mababa. Pero hindi kayo nababaan ng pondo nga. Wala. Zero. Pero Gov, kasi flood control po yan. May mga iba pa daw kayong mga negosyo. So, kumbaga hindi naman po kasi talaga kayo contractor in the sense na mga Diskaya level, no? Pero marami rin po kayong nakuhang mga proyekto dahil rin po sa inyong malapit na relasyon po sa First Family. Hindi naman, wala. Maski kay Duterte. Maski kay Duterte, maski kaibigan ko sila. Never na nag-take advantage ako. Paano ni GMA? Malakas ako, sabi ako. Wala ako. Isa lang ko na ako ang project, pero international. Funded. Okay. So, Governor, ito po, nananawagan din po kayo na bumaba
ang ating Pangulo. Dapat lang dahil sobra na. Oo. Tama na. Oo. Pero sa tingin niyo ho ba, papakinggan kayo? Wala pa akong kilalang presidente na kusang bumaba po sa kanilang sa kanilang Pag hindi pwesto, sila sa pwesto. bumaba, baka mas masahol pa sa nangyari sa tatay niya. Oo. Ito yung sinasabi natin sa November 16 na kung may sakali may mangyari para sa aking opinion na sarili lang hindi naman tayo nananawagan ng rebellion or na ang tawag natin lang kagaya ng nakaraan sa INC yung peace. Kaya ako sasama ako sa rally. Kung meron sa 16 sasama ako. Kung ang panawagan naman ay talagang kapayapaan at for peace, democracy at transparency. Sama ako. Hindi ako sasama kung talagang batuhan ng bote, hindi ako sasama. Yeah. Sasama ako pag for peace lang. Ganoon na naman yun di ba? Kaya yung mga nandiyan, huwag kayong manghusga na wala pa. Di ba? Ang ibig ko sabihin, ang mga taong ito, ang iba't ibang grupo at iba't ibang relihiyon, nagkakaisang diwa. Hindi dahil sa pagkatanggol si Duterte. Dahil sa nangyayari ngayon na transparency. Kaya nga ang title transparency sa demokrasy. Di ba? Kasi wala kami makitang transparency. Ako sarili ko, wala akong makitang transparency. Ay, hindi ba, babae? Kaya yung gagawing rally dyan, ako sasama ako, personal ako, talaga sasama ako. Pero pag sabi ko, pag batuhan talaga ng bote, hindi ako sasama. Diba? Ganoon lang yun. And dahil parang totoo yung sinasabi nilang bangag. Hindi ako nagsabi, sinasabi lang. Bangag. Hindi, ang sumasagot sa akin, mga trolls Alam niyo mga kababayan ang sumasagot sa akin, trolls. Yan. Farm trolls. So, ibig sabihin doon, isang building, puro computers, yan, tigasagot nila. Tamo? Siya na sabi yun isang building na puro computer, maaaring AI yun. Puro mga tao talaga na ginagawa, papasok sila doon. Ang dami nun. Siguro kung may troll farm sila, siguro mga 10,000 tao, 1,000 tao. Okay, sa isang tao, 3 computer ang hawak, 3 cellphone ang hawak. Di ba? Pwedeng ganun. Kaya ngayon pinakita ko sa inyo kanina, ganito, may possible, wala ko sasabing ito pero may ganitong possible. Ito totoo, ito kita nyo talitaton to. Ayan, isang tao lang nagko-compute niyan, isang tao lang. Hindi ko lang kung totoo to. Sa mga IT expert niya, kasi ako IT na ako, pero hindi na masyado expert, no? Paki-confirm nga to, itong mga to, yung gagaya niya, isang tao lang ko-control niyan. Lahat yan sasabay-sabay nanonood, sabay-sabay nagsisend ng comment, nagsabay-sabay nagsishare. May tuturing mo itong mga troll farms. Isang tao lang yan. Kung paano kung 1,000 ganyan na ganyan karami. Dami nun, baka milyon yan. Di ho ba? Naintindihan niyo ako? Yeah, si Chabit may sabi niyan. Na, ano ibig ko sabihin ng kwentong lahat-lahat ng to? Yung ginagawa ngayon na investigasyon, puro troll farms ang umaatake. Nadadama yung mga mapaniwalain. Nakita nila, 100 yung nag-comment, I love BBM. Buisit ka, Marco Beta. Makikigaya sila sa troll farm. Ngayon, matatanga yung mga tao. Pag natanga yung mga tao, kahit alam nila, bakit ako galit kay Marcoleta? Ano kinagalit ko? Nabasa ko lang kasi, ganun Naniwala na rin siya. Madali kasi sa psychology may tawag yan Parang, kung ano yung nakikita mo, parang unggoy, monkey do, monkey see, monkey do. Kung ano yung nakikita mo, gagayahin mo. Pag ibang papaniwalain. Lalo na yung mga hindi na mahilig sa maglalabas, puro social media lang, mga may edad na sa bahay, naniniwala sila Di ba? Yun ang target nila, pati yung mga Gen Z. Yan, sa taong bayan-bayan mga yan, sino nagbabayad niya, sino pupondo niya kung sakaling meron? Siya sabi nila, si Sarah daw merong troll farm din. Isa-isahin niyo yung mga nagko-comment, tignan niyo control farm. Oo, tignan niyo yung control farm. Ako, pinagkamalan daw akong fake account Andun yung account ko, 4,000 mahigit yung friend ko. Andun yung detail ko. Ako, fake account? Yeah, sila, kasi yung friend nila po, 160, 100 friend. Yung mga friend nila, 200 friend, 300 friend, wala kang makikita 1,000 friend Ibig sabihin, kahit si nanay, si tatay sa inyo, di ba? Nanay mo, di ba may 1,000 friend na halos lahat? Ibig sabihin, noon niya pag ginawa yung Facebook, tama? Yung mga social media, tama? So, ibig sabihin, 1,000 na yung friend niya. Ano ibig sabihin, bakit walang 1,000 yung friend? Sila nag-a-add sa isa't isa. Pero hindi nila ginagawa mag-add sa isa't isa kasi makikita sila na sila magkakampi. Yung ginagawa nila, ina-add sila ng mga kung sino-sinong tao, konti lang. Meaning, kaya konti yung nag-a-add kasi kagagawa lang. Tama, mali. Hindi nga.
At kung kagagawa lang naman, halimbawa, kung totoong tao talaga, mga 2 weeks lang 1,000 na friend mo Di ba? Tama mali. Kasi active ka. Talagang tao ka. Ina-add mo lahat ng friend mo, mga mutual mo. Di ba? Sabihin, kayo ang musga. Kayo tumingin sa social media. Kung talagang troll yung mga yan. Totoo ako naniwala ako, troll talaga. Panira sa akin. Oo. Kaya sila, wala. Pero, so, Gov, hindi kayo, wala kayong tiwala sa ICI po. Kasi, wala, zero. Pero po ako yung rin, mga wala akong tiwala dyan. Dahil, pinapaboran nila si BBM na siya nag-create niyan. Pero yung lahat yung gusto nila lumabas, yun lang. Kaya sinara nila, nagsabi na yung mga engineers, mga contractors, hindi pwede sabihin yan, sinara na. Sino yung mga pangalan sa tingin nyo po ang pinoprotektahan? Aside, sabi nyo nga kasi pinoprotektahan ng ating Pangulo. Pero sa tingin nyo po, kung yung investigasyon po ay nagsasabi po ng mga pangalan na ayaw ipasabi, kayo po, ano po ang nakikita nyo pong sino po yung mga nakikita nyo mga pangalan na hindi lumilitaw? Presidente at si Speaker. Totoo Speaker, yan. dating Dinidin si Saldi ko. Speaker. Siya pa rin ang Speaker. Siya pa rin si Martin Romualdez pa rin po? Si Speaker Martin Romualdez. Dinagay lang yung mabait na Speaker ngayon. Si Faustino D. Opo. Pero siyang nasusunod lahat dyan. Okay. Dahil siyang tigabigay ng lahat. Opo. How about po si Saldi ko po? Sila lahat, ito, ginamit lahat. Paano nila magagawa yan kung walang mastermind? Kung walang mag-approve? Sino ang master? Yung sa walang tatatanggol dyan sa mga loyalista, hindi nyo ba naisip? Saldi nasaan na? Ba't di makauwi? Bigyan nyo nga ng paliwanag. Bakit mas binabati ko si Marcoleta na si Gutesa dala niya? Si Diskaya kinakasabot niya. Bakit? Ano mas kayo na hinala mga kaibigan? Na si Marcoleta nagpapa-interview araw-araw, nilalaban, dinidepensahan ng Pilipinas, o yung Saldi na hindi makauwi. At higit sa lahat, questionable, nagbitiw sa posisyon. Ikaw, binoto ka ng taong bayan, inasahan ka nila. Halimbawa, kung binoto kita, inasahan ka namin, magbibitiw ka ng ganon. Kaya ka nga namin nilagay dyan bilang representative kasi gusto ka namin Tapos magbibitiw ka? Anong dahilan? Hindi nyo ba naisip yon? Isip-isip naman kayo. Ano mas malala? Yung hinalaan nyo ng kay Marcoleta o yung harap-harapan na ba't di makauwi? Hindi nga paliwanag nyo sa akin. Lulubog ako pag napaliwanag nyo ba't di makauwi si Saldi. Sige nga. Kasi baka masakit lang tiyan, masakit ang puso. Isa lang ang mag-approve sa lahat ng pondo ng gobyerno. Yan, tama. Only the President of the Republic of the Philippines. Correct. Yan pumipirma sa GAA. Correct. Or yung National Expenditure. Sure. Review niya yan. Opo. Wala yan kung nabantayan. Ang daling bantayan I-involve lang yung mga local government, governors, mayors. Kaya ko, nung mayor ako, lahat ng kapital, etong project, bantayan nyo yan. Para nyo sa taong bayan, binabantayan, kaya walang ghost project. Ito, tinago Saka ngayon, trillion na yung pinag-uusapan natin di ba? Lahat ng departamento. Ito, flood control lang. Di ba, meron ding, may panawagan pa isa pa si Gove, na dapat nga para sa kabutihan ng bayan, di ba po? That's your words, no? Bumaba si BBM para sa kabutihan po ng bayan. Ito, looking at it po na meron din silang kinaso sa inyo. Kung halimbawa lang po, mapatunayan meron din kayong pananagutan, are you willing to do the same that you are asking the President? Ay, magbabayad pa ako 5 million kung totoo yun. Meron ka. May premium pa. Yung nag-file, kung totoo yung pinal niya, bibigyan ko 5 million. It's supposed to be baseless and malicious, as you said, diba? These accusations. Sa tingin niyo po, sino yung nasa likod po ng pagsasampa ng kaso sa inyo? Maraming pera. Sino maraming pera? Alam niyo na sino maraming pera ngayon. Yung mga better control. Pero ito po, Gov po, no? Isa sa mga takdog yun. Ang record nung nag-file, tinuspindihan na ng Korte Suprema. Trabaho niya yan. Yan na naman ang nag-file sa akin nung panahon ni Pari. Painggan nyo to painggan nyo Pero, the same person, gawain niya yan. At meron akong patunay na wala naman binibigyan ng pera, sabi niya. Madalas sa akin humingi ng pera. Kaya, meron akong, ewan ko kung naibigay ko, nagpasalamat pa sa akin. Maganda itong bangko, itong ating kababayan, suportahan natin. Yung P-Bank.
na pinamimigay ko yung bibang para sa taong bayan. Yeah. Oo. Pero Gov, kayo, sabi mo mukhang no turning back na ito, no? Sabi niyo mukhang hindi na kayo magkakaayos. Dati sinabi niyo rin yan, correct me if I'm wrong, tungkol kay ERA at saka kay Manny Pacquiao. Pero nagkabati rin kayo. Parang panahon lang naman panahon lang. Pero sa tingin niyo ba, hindi rin ho ba dapat na tama rin na ibunyag na ditong administrasyon yung sobrang malawakang korupsyon? Kasi regardless of who is behind it, no? Yes. But isn't it about time also na kumbaga it's the president who initiated this, but you're saying that he's behind it, he's responsible. But the mere fact that he came out and had this investigation started, isn't that a point for the president? No. Yun ang ginawa niya para hindi umabot sa kanya. Paimbestigahan niya lahat yun, matapos ng term yan, hindi pa tapos ang investigasyon. Oo. Tama yan. Ngayon, wala nangyayari. Kaya ngayon tao lalabas Oo. Tapos pupunta sa ibang departamento, hindi na mauubos yan. So it's a delaying tactic po. Delaying tactic. It's a delaying tactic, pero totoo lahat yun. Pero hindi ba tama rin na ginawa nga niya pang lipstick, kagaya yung 500 million, 500 billion na budget. Basta wag pag may nagko-comment, wag kayo magka-panic, puro troll farm yun. Yung iba lang na matatanda na, iba sumasagot, nakikibagay lang yun, nadala ng mga troll farm yun. Nakigaya na lang yun kasi nahawa na lang. Pero kukunti lang talaga sila. Napakakunti lang po talaga, promise. Ng flood control, tinanggalan niya ng 29 billion. Parang lipstick lang. Oo. Parang facelift. Para kunyari malinis siya, mahiya kayo. Dapat mahiya. Siyang mahiya. Mahiya tayo. Mahiya tayo, dapat. Oo. Kaya, palala lang kaya yung gagawin rally ngayon, pinipigilan ng mga troll farm Binabakbakan Anong sinasabi? Huwag kayo pupunta sa rally na yan. May ganyan-ganyan, may magaganyan-ganyan. Pinipigilan nila yung rally na gagawin nila. Ibig sabihin, ayaw nila na na yung tao lumabas para sa taong bayan na matuklasan yung flood control issue. Kasi yung rally na yan, hindi naman para pababain kung sino o kung sino man Yung rally na yan, hindi na para paakitin kung sino si Sara o pababain si Ping o sino, ganyan. Yung rally na yan, para sa democracy at transparency yan. Yung gaganapin ng mga malaking lawakang rally na yan. Kasi sa nangyayaring issue ngayon. Diba? Tapos ikaw, troll farm, ayaw mo, tao rin yun Yung troll farm, ayaw nyo, sino nagko-command nun? Sino malaking makinari nagko-command nun? Si Sara? Babakbakan niya sarili niya? Sino? Sige, kayo sumagot. Common sense na Sino? Kayo naman. Obvious na obvious. Sino ba pinatatanggol ng troll farm? Di ba si Junior, tsaka hindi naman si Saldi. Si Tambaluslos. Yung magpinsan, pinatanggol ng troll farm. Na wag daw mag-rally. Pinipigilan, gustong pigilan ng rally. Kung totoo na yung sinasabi niya, bakit hindi maimbestigan ng Ilocos Norte up to now? Bakit sa Senate tinatago Ilocos Norte? Tinago Ilocos Norte, ayaw ang galawin. Ang hiningi ko lang, punta kayo sa Ilocos Norte, napakadali. ICI, punta naman kayo sa Ilocos Norte, up to now, ayaw galawin. Anong makikita po nila pag pumuntang ICI po? Nako, ang daming project doon na hindi natapos. Flood control pa rin ho ba? Flood control rin Flood control lahat. Ang dami. Binabaha ho ba sa Ilocos Norte? Of course. Malakas po. Malakas. Oo. Pero ngayon, ayaw papuntahin yata mga taong balita ko, binabantayan na ng sundalo. Ginagawa, hinahabol, pero yun ang gusto. Gov, I'm sure hindi lang flood control yan, So pag pumunta po yung ICI, siguro parang bigyan nyo ng guidance. Kasi mukha pong may alam po kayo dyan sa nangyayari sa Ilocos. Ano po yung pwede nilang silipin pa ibang proyekto? Marami, lahat. Kailangan kalkalin lahat. Kami, kalkalin nyo rin. Ang may pagmamalaki lang po sa amin, maski anong gawin nila, wala silang makalkal, that from the poorest province kami, we are now the fifth richest province in the entire country. Asa yung Ilocos Norte, kasi lalim pa rin. Ilang presidente na sila. Yun doon kayo mag-base. Kung corrupt kami, bakit mag-progress sa Ilocos Norte? Pero, Gov, ano sa tingin nyo ang end game dito po ng administrasyon? Sa tingin nyo, sa tagal nyo na po na sa politiko, kilala nyo na po halos lahat ng mga presidente po, ano po sa tingin nyo ang endgame? Ito ba ay dahil gusto niyang i-redeem yung pangalan ng mga Marcos?
para po sa mga Duterte, para wala po silang kalaban sa 2028? Ano yung nakikita niyong endgame? Yung sinasabi mo na para, yun din akala ko noon. Gagawa sila mabuti para malinis ang pangalan ng tatay nila na napatalsik ang buong Pilipinas. Yun ang pag-alam ko. Okay. Wala Numpisa na nila, unang taon pa lang, numpisa na nila ito. Kaya sinadya ito. Sinadyang... Ito ang administrasyon na. Oo. Sinadya po yung mga flood yung control. Mga flood control. Hindi lang yun. Pero sinabi po ni Senator Ping Lacson po, systemic. Sabi niya, he went as far back as 10 years ago. Kumbaga, sa panahon rin ng administrasyon po ni Duterte, nasilipan na rin po na meron. Siguro po, lumala ng lumala. Diba? Dati daw, sa panahon daw ni Pinoy, baka 10% lang. Diba? Tapos umakyat po, naging 50%. Alam mo, yan talaga target nila, mga Duterte talaga eh. Para bang, umami na nga yung presidente nyo, na-overwhelm daw, na-overwhelm. 5,500,000 control, natapos na. Meaning, natapos na. Kaya yung nangyaring baha ngayon, yung natapos na sinasabi niya, yun. Anong kinalaman ng mga Duterte? Sa bagay, may mga flood control ghost din doon. Sabay imbestigahan. Ang nangyayari, ito lang ang iniimbestigahan kay Duterte lang gusto eh. Tama, mali. Yan ang dahilan nila, ba't tinanggal si Marcoleta. Ang sabi nila, kasi parang gusto nila ipasok si Duterte. Pag pinapasok na si Boy Bigote, si Biskol Bukol, di ba sabi? Parang sabi nun, kaya pag-uusapan daw Duterte, nililist daw ni Marcoleta, kino pandaraya ginagawa ng taong yan? Di ba? Pandaraya yan! Di ba? Para kaya gusto nila palabatin, kaya tinanggal si Marcoleta dahil si pagkatanggol si Duterte. Bugok! Di ba? Ayaw nyo na malaman yung mga amo nyo kasi mga nagpapakatuta kayo. 10 to 15 sa panahon po nila Duterte. Pero ngayon lang daw talaga umabot sa 25 hanggang 30%. Pero hindi systemic. Hindi lang 30%. Hindi lang. Ilan po? Ilan po percent? Ano po ang sagad? Sagad, halos lahat na para ang gagawin nila, alis na lang sila pagkatapos ng term nila. So, hindi. Para This is the biggest scandal ever. This is the biggest. Ito na pinakamalaki. Correct. Sa 8 presidente nakita ko, lahat mayroong issue. Pero ito na pinakamalaki na lantaran. Saka hindi nila inintindi yung mga pinasasagot ng AI. Yung mga attack dog. Yun lang pinasasagot. AI. Tama yun. Mga attack dog. Ang dami niya. Libo-libo yan. Tingnan nyo. Pati mga buwabatingos kay Marcoleta. Puro troll pan po yun. Kaya maniniwala. Puro mga fake account yun. Being accountable at the end of the investigation. May pag-asa pa po ba na maayos po ito? Kung magkaisa ang taong bayan, dapat patalsigin na ang ating presidente kung hindi siya makinig. Pero Gov, sa November 30, merong malawakan na naman po na rally. Di ba nangyari po yung September 21, nandun po rin kayo. Wala ako. Nandun ako, nagpakain lang. Oo, nagpakain ka lang. Pero nakita ko kinain naman lahat. Nakita ko kayo, di ba meron nga kayong yung parang basa mimigay kayo ng lugaw. Nakita rin po kayo na naglalakad rin po sa White Plains Avenue. Pero yun na nga, ang tanong ko po, November 30, may isa na namang malawakang rally po laban nga dito sa korupsyon. Sa tingin mo ba, kumbaga, hindi pa rin po natitinag yung pag-asa ng mga Pilipino na may mananagot, there will be accountability, may makukulong, meron pong kailangan restitution, kailangan ibalik po ang bilyong-bilyong po na ninakaw po sa ating kaban. Yes. Ako, hindi ko masyadong bintakan ng mga engineers, mga contractor. Binigay lang sa kanila eh. Ang ikulong yung nagbigay sa kanila. Mastermind na po. Mastermind. Or yung mastermind, siya nag-utos, siya nag-approve, binigay lang, for example, kay Diskaya, 31 billion in 3 years. Ako, 9 years. Wala pa 1 billion. Kaya pala kayo nagtatampo. Ito ang talagang... Kung nabigyan kayo ng 31 billion, siguro wala kayo rito. Never. Never ako may resibo siguro. Ako, record lahat. Hindi kami, eto, project na ito, para lang masustain yung company namin dahil nag-divest ako, hindi ko na hindi, pang sweldo na lang sa mga empleyado ko napakarami. So, Governor, marami po nagtataka. Kung kayo hindi masyado nabiyayaan ng mga flood control project, paano, ano po ang primerong negosyo po ni Governor Chavit Singson? Bakit parang
hindi kayo naubusan ng pera po? Marami po akong negosyo. Oo. On record. Naka-record naman ako. Hanggang ngayon, kinakasukan nga nila. Ano nga yun? Masipag po ako. Bata pa ako, nagnenegosyo na ako. Bata pa ako na biggest trader ng tabako nung araw pa. Kumita na ako ng billion. Bata pa ako. Hanggang ngayon po, tobacco Nabili ko na ang electric plant sa Bigan nung araw. Bata pa ako. Nakabili na ako ng maraming bahay sa Bigan, mga old houses. Bata pa ako. So, nag-invest ako puro lupa. So, may pinanggalingan. May construction company kami. Dahil engineer ang tatay ko contractor. Bata kami, iniwan na ako, umalis lahat ang parents ko because of peace and order. Hiningi ko sa tatay ko na babalik ako magbani sa mga negosyo namin. Talaga masipag po ako. So, Gov, kung sakali nakikinig... Kita mo, di ba? Ito ba yung sasabihin nyo sa si Chavit mag-iimbento? Di ba? Ayaw nyo lang kasi napupukol na kayo. Po ang ating presidente ngayong umaga at nakikita niya na talaga nagtatampo kayo. Kung Hindi ako nagtatampo. Wala na po ba talaga? Kanina sabi niyo Hindi kasi... ako nagtatampo. Nagreklamo lang. Okay. If he extends the olive branch para po magkabati po kayo, what will it take for you and the president to patch things up? Hindi ako pwedeng makipag-areglo dyan dahil sabi ng tao, sinungaling ako, wala akong gusto. Ako ang isang taong isang salita. Nahiya po akong bumaliktad. Oo. Okay. So, talagang point of no return na. FO na sila talaga pa. Oo. Dahil Alam mo, FO, friendship over na talaga. Friendship over talaga. Kung matinong tao siya, baka pwede. So may chance. Kung matinong tao. Governor, nakita natin kanina sa picture po, si President, si PBBM, siya na pong mismo lumapit kay President Xi Jinping ng China. Nakakaya yun. Matapos mong durug-durugin ng China, matapos yung mga loyalista, ha? Si Jetski daw si Duterte, tapos China. Hindi, ginagano nila si Duterte. Pro-China kayo, pro-Marcoleta, pro-China. O ngayon, eto, ba't yung sabihan pro-China? Pag si Duterte, pro-China, pag kayo, respeto sa China, pinagluloko nyo kami. Huwag nyo naman kami lokohin. Pinagluloko nyo kami buong Pilipinas Kanya. Ako, nahiya ako. Babanatan ko yung president, babanatan ko China, tapos lalapit ako, mahiya ako. Dapat from the very beginning, hindi niya binanatan ng China. Diplomatic. Being the president and being a country, of a developing country, he should be neutral to all countries. Di ba sabi nga niya, friends to all, enemies to none. Dapat nung araw pa. Binubuli niya ang China noon pa. Yeah. Kaya tulungan niyo ako. China ganito. Tulungan niyo ako. China ganito. Tama yun. Hindi pwede yun. Ito, may phone-in question. Nag-text ang aking pinsan, si Nina Daza po yan. Magkaibigan ho daw ba kayo ni Senator Amy? Kasi yun, kapatid po yun. Yes, magkaibigan kami. Kawawa naman si Amy dahil damay talaga. Marcos kasi yung family name, so nadadamay. So you agree with Amy's position? Yes. Siya nagsabi na talagang masama itong gobyerno ito. Pero maano rin ba kayo kay Sara Duterte? Ako wala akong pinapanigan. Pag natanggal kaya nga ito, dapat mag-resign na si President Bongbong dahil baka mas masahol pang abutin niya kaysa tatay niya. Nakikinita niyo po yun. Yung mga iba, pinapatay. Yung mga iba, suicide. Yung iba, nahiyak agad. Nagre-resign. Ito, pakapala ng mukha Ito, Gov, lagi pinapanawagan nyo nga po mag-resign siya. So, sa tingin niyo po, sinong papalit sa kanya? Sino dapat pumalit? Ang suggestion ko, yung mga Supreme Court muna mamili sila ron. Ang maging acting president, then mag-usap-usap ang military, Supreme Court, and other group. Religious group and the political group. So Usap-usap po anong gobyerno gawin natin para Eto, wag na tayong umasa na maayos ang gobyerno nito. Dahil sila may gawa Paano nilang ayusin? Sila may gawa. Hindi naman tayo gago, hindi naman tayo pipi. Yun ang naiinis ako. Ayusin daw nila. Umpak, sabi nila, ayos na. Silang gumawa paano nila maayos? Imposible yun. Ano ba? Gago ba tayong mga Pilipino? Hindi naman tayo gago. So, kayo po talagang, yung panawagan nyo talaga, step down. Step down. Step down talaga. Tapos, appoint
Kung hindi mag-step down, we have dapat to force. We have to force. Force, as in, magkakaroon na naman ng EDSA revolution. Hindi ba kayo natatakot? Hindi pa ba kayo pagod sa EDSA? Nakailang EDSA na po tayo? Well, I have to sacrifice because may kinabukasan ng ating kabataan to eh. I have to talk. I have to say my word. I have to... You don't want to. Ito na yung hindi naasahan mangyayari talaga. Abangan na natin mangyayari sa November 30. O kaya itong rallying gagawin sa November 16. Abangan na natin kung ano mangyayari po. Kung may himalabang mangyayari, diba? Abangan natin. Ayoko manguna. Ayoko rin mag-predict na ano mangyayari. No? Ayoko rin magsabi na dapat ito mangyari. No? Tignan natin sa November 16. Di ho ba mga kababayan? Ako, sasama ako. Sama ako. Kasi alam ko naman yung panawagan mabuti. At ikabubuti ng taong bayan. Tsak na tsak ko. Oo. Kaya yung mga troll farm, galingan nyo na. Bakbakan nyo na yung mga kasi gusto nila palabasin, wag na mag-rally. Biruin mo, may popost nila. Nag-share sila. Yun daw rally para daw pang kaguluhan yun. Batuhan daw yung ganun-ganun. Tinatakot nila para walang sumama. Diba? Mga troll farm, tignan mo mga troll farm, pinipigilan nila yung rallying gagawin. Yeah. Wait until the ICI gusto nilang comes pigilan out with their final investigation. Kalukuhan yung ICI. You really feel kalukuhan, I'm dead sure. Kasi yun ang point niya eh. At sa lumalabas ngayon, pinagtatakpan niya lahat yung mga gustong pangalan lumabas, hindi pwede. Yun lang gusto nilang ilabas. Kaya kung palabasin nila, ang kinukulong ngayon yung mga nagsasalita ng gusto. Tama. Mga engineers, mga contractors, palabasin nila, tignan yung magsasalita lahat yan. Gov, ako isang curious. Alam namin matapang ka talaga, tigre nga yung mga alaga mo. Hindi, tigre nga yung alaga. Babae lang, pagtapos. Babaeng tigre. Ito, Gov, wala ba kayong pangamba na makasuhan kayo ng sedition? Dahil talagang openly. Hindi ba kayo natatakot sa buhay ninyo? You're calling, in fact, he's calling on the military to side with the people, and No, the military should protect the people. So ano po yung talagang hinihiling nyo sa military? Kasi parang under the revised na to, di ba? Understanding. Tingnan nyo ang nangyayari sa ating bansa dahil hindi lang kami, hindi lang tayo, pati anak nyo involved dito. Kinabukasan ng anak ng mga military, mga pulis, at buong bansa ang pinag-uusapan dito. Ang honor ang ating bansa pinag-uusapan dito. Lalabas nag-aago tayo lahat, nakawawa tayo sa ibang bansa. Yun nangyari kay Gretchen Ho. Kay Gretchen, $300 euro, ayaw kasi money laundering daw. Kaya tayo, pinag-uusapan na tayo sa ibang bansa. So kayo pa fight kayo till the end. Kasi tignan mo pa ito, walang mga bodyguard si Gov. So wala tayo nakikita. Yung kasasakyan niya sa baba, yung tangke. So ito po. Gawa ko lang yun dahil binibenta ko. Negosyante talaga si Gov. Negosyante. Pero Gov, ito talaga maasa namin, fight kayo till the end. Walang atrasan ang inyong laban. Hanggang 2028 po. Never ako umatras. Never tayo umatras. So matinig kayo talaga, Gov. Hindi naman matinig. Ito, hanggang dito lang po muna tayo, no? Marami nagsasabi daw po, itong si Chavit, nakita daw po sa mga post na kasama daw yata sa gagawing rally. No, talagang hindi natin alam, pero abangan natin sa 16. No, doon natin malalaman lahat-lahat, no? Kita-kits. Ika nga, kita-kits. Di ba? Ikabubuti ng taong bayan, ba di tayo kikilos? Di ba? Para sa rally for peace. Nga, di ba? ang ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.